Sa isang liblib na baryo sa Laguna, si Mang Doro, ang tanging magtatao na naglalako tuwing madaling araw. Matanda na siya, baluktot ang likod at may malalalim na kunot sa noo. Sa tuwing dumadaraan siya, bumabalot ang malamig na hangin sa paligid kahit pa mainit ang sikat ng araw. Taho! Taho! Ang kanyang sigaw ay dumadagundong sa tahimik na kalye. Ang mga bata tuwang-tuwa, lumalabas ng bahay upang bumili ng kanyang taho. Matamis, malapot, at kakaibang linamnam. Ngunit sa kabila ng sarap nito, may isang kakaibang bagay na napansin ang ilang matatanda sa baryo. Bakit parang itim ang arnibal niya? Bulong ng isang ginang. Ang arnibal ng taho ni Mang Doro ay hindi tulad ng sa iba. Hindi ito madilaw na kayumanggi, kundi kasing itim ng uling may makintab na lagkit na tila hindi natutuyo. Ngunit walang naglakas loob na magtanong. Isang araw, bigla na lang nawala si Ading, isang batang 7 taong gulang. Huli siyang nakita noong umaga. Masayang bumibili ng taho kay Mang Doro. Kinabukasan, isa na namang bata ang nawala. Si Luis, 9 na taong gulang. Takot ang bumabalot sa baryo. Sinisisi nila ang aswang sa gubat o baka naman may taong gubat na dumudukot sa mga bata. Ngunit isang gabi, si Aling Petra, isang matandang tagapagbantay sa kanto, ay may nasaksihan. Habang naglalakad si Mang Doro sa isang madilim na iskinita, napansin niyang may tumutulo mula sa kanyang balikat, malapot, itim at mabaho. Pero sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi na ito mukhang arnibal, kundi dugo, itim, malapot, at dumadaloy mula sa kanyang bibig na lumalabad ng higit sa normal na sukat. Nagsimula siyang bibigkas ng mahihinang bulong at mula sa kanyang likod, unti-unting bumuka ang kanyang balat. Animoy, naglalabas ang matatalim na pakpak sa ilalim ng kanyang lumang kamiseta. Hindi na siya isang ordinaryong magtataho. Siya ay isang aswang. Hindi na nakapagpigil ang mga taga-baryo. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtipon upang sundan si Mang Doro ng gabing iyon. Sinundan nila ito papunta sa masukal na kakahuyan sa dulo ng baryo kung saan sila natagpuan ang isang lumang kubo. Sa loob, may isang malalaking palayok na niluluto sa mahinang apoy. Nang sumilip sila, halos masuka sila sa nakita. Mga buto, laman at dugo ng mga bata ang nakalutang sa malapot na likido. Ang kanyang arnibal ay hindi gawa sa asukal. Ito ay mula sa dugo ng batang nawawala. Nang lingunin nila si Mang Doro, wala na ang kanyang anyo bilang isang matandang magtataho. Ang kanyang katawan ay baluktot, ang kanyang balat ay kulay abo, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng matutulis na pangil. Matamis ang dugo ng bata. Bulong nito bago sila sinugod. Sa gabing iyon, isang matinding sagupaan ang naganap. Hindi alam ng mga taga-baryo kung paano nila nagawang talunin ang halimaw. Pero kinabukasan, natagpuan nila ang kubo na mistulang sinunog at wala ng bakas ni Mang Doro. Mula noon, wala nang magtataho na naglalako sa baryo. Ngunit tuwing madaling araw, may nagsasabing naririnig pa rin nila ang isang pamilyar na sigaw mula sa kawalan. Taho! Taho! At tuwing may makakarinig nito, may isang bata na muling nawawala.